Hello mga guys, welcome to my channel. Just automotive mga guys, andito tayo sa tayo to, akyat kasi pinoroad test natin itong Corolla natin. Dahil meron tayong ginawa dito, mamaya pag-usapan natin to. Andito yung resibo. Yan, isama natin yung resibo na yan. Kasi kung ganito mga guys na uphill siya, kung bitawan mo yung clutch, nagdradrag. O mami, anong masasabi mo? Wala na? Yan o, kahit iwitin-witin muna. Kasi mga guys, ito ang dati yung problema. Lalo kung mainit yung makina, yung umandar na siya ng isang oras. O ito ngayon o, paakyat tayo. Ayan o, yung kalsado o, pababa. Yan, okay na. Ngayon mamaya mga guys, pag-usapan natin yan at paliwanag natin mamaya to. Ayun, okay na. Okay, paliwanag natin to. Bago natin puntan yung pyesa, yan o. Sabi na to, paliwanag natin bakit dala-dala pa natin to. Kasi mga guys, di ba, binaba natin yung transmission nito. Nawala po sa alignment. Kung pansinin nyo po, kailangan niya ng camber yan. Yan ang trinabuha po dyan, camber alignment. Ayan o. Hinahabol po niyan. Kaya ang resulta po nito kasi mga guys, kumakabig. Ang nangyari po dito, kung ikutin mo yung manubela, ayaw bumalik. Dahil po kinalas natin yung yung suspension arm nito, yung shocks, kaya nawala sa alignment. Kaya yan, kaya pinakita natin to para ma-correction yung niya, yung takbo. Kaya kung pasin nyo po nakalagay po dyan, camber alignment, yan, naka-discount tayo ng 10%. Rating natin mga guys. Ito kasi dapat ang hindi na, basta punta na lang natin yung pyesa. Yun lang po mga guys. Kaya nga po kaya po pinakita natin tong resibo na to dahil sa alignment. Kasi diba nagbubatay ng transmission, gumalaw tayo ng shocks, suspension, nawala sa align. Kaya kailangan natin i-align para suwabe ang takbo. Kasi kung hindi natin i-align ito mga guys, kung inikot mo ng kaliwat kanan, hindi bumabalik yung manubela, tapos nakakaroon ng ingay yung gulong, akala mo bearing umuugong kasi kumakapit, wala sa alignment. Kaya nag-decide tayo na alignment yung sasakyan. Kaya yan mga guys, punta natin yung pyesa. Ayun mga guys, naka-road test na tayo. Dito na tayo sa shop. Pag-usapan natin saglit itong resibo ng alignment. Kaya sabi ko, isama natin ito. Sorry. So mga guys, dali lang mami at i-explain ko lang itong yan. Ito po yun, yung record nya. Yan. Corolla, plate number TDD 513. Yan. Ito yung tinakbo nya, odometer nya. 100 paano bilangin ito? 183,294. Ngayon, yan ang tinakbo niya kasi galing na tayo doon. Ayan yung Corolla TDD 513. Ayan yung odometer. Kasi galing tayo dito sa, ayan, dito nakapag-vlog dito kanina kasi bawal doon, kaya isaglit na lang natin dito. Yan ang binayaran natin dito mga guys ay naka-discount tayo. Yan 150, naka-discount tayo ng 150. Okay, punta natin yung pyesa na pinalitan natin dito. Doon pag-usapan natin saglit to. Okay, wait ka lang wait lang kasi pauwi na tayo saglit lang yan. Ito yung plate number nyo mga guys. Iwanag yung shop natin, walang natira. Yan ang gusto ko yan, ito. Ayan mga guys, saglit natin baka nakita nyo may yung ginawa natin kanina, yung fuel filter ng Terra, isang Terra namamatay, nag-check engine. Ito lang, tingnan nyo po yung nyo, yung fuel nyo itim. Tingnan nyo yung nyo, filter nya kalahati yung itim. Ayan mga guys, ito yung ito po yung pinalitan natin. Kung mapansin nyo po, hindi pantay. Meron pong portion na umiitim. Ito po yung dito po sumasayad.
Ito po yung ayaw bumitaw. Kaya po kung mainit, kung mapansin nyo po, ang kapal nasa ano ba ito? Nasa 95%, 98%, halos bago. Ang kamali ko lang dito mga guys, dahil nagtitiwid tayo sa budget, linagyan ko muna ng replacement na pressure plate. Hindi ko naman po, ang brand dito mga guys ay yan, Aisin. Hindi ko alam kung tunay na Aisin ito kasi maraming lumalabas na peking Aisin ngayon. Tapos itong itong clutch disc ay wala, hindi natin makita ko. Ayan, Aisin din to mga guys. Ayan, Aisin. Ayan mga guys, ulitin natin kasi kanina nagro-road test tayo. Kung nakadating kung sa packet tayo, kung binitawan mo yung yung clutch, may dragging o kaya may siya, kumakadyot. Sa Tagalog ba, kumakadyot ba 'yon? Yan. Nagaganyan-ganyan po siya kasi dito po kumakapit tayo ayaw, kung inabakan mo yung clutch, kung binitawan mo, ayaw dumampi. Yung sa parang napipilitan ba na magtrabaho, kaya nangyayari po, kumakadyot yung sasakyan, nakala mo ang sira transmission support, akala mo fuel system, yung karburador, akala mo spark plug o high tension wire o distributor, akala mo kinukulang ka sa gas. Ang problema lang mga guys ito. Kaya kung pansinin nyo ba, ulitin natin, ang kawal po nyan, sobrang kawal po nyan, halos bago. Kasi po ito, 1 year pa lang sa atin to. Kaya nung umuwi tayo ng Isabela, lalo kung andun tayo sa Malico, kung magminor ka tapos pumunta ka sa Segunda, kung pakyat ka, kumadyot-kadyot, nakala mo nga fuel filter, akala mo fuel pump, akala mo karburador or spark plug or high tension wire o distributor. Yun pala, ito lang problema. Kaya yun ang story nito mga guys. Kaya yan, sa mga mga customer ko muna nagtatanong, katulad yung tumatawag sa akin na taga Ilocos, kuya, yung sasakyan ko kung umiinit, pumapalya, biglang namamatay yan, i-check mo naman yung ignition coil mo, kasi isa sa dahilan po yun. Ito po kasi mga guys, saka lang nagkakaroon ng problema kung mainit na, pero kung malamig hindi pa. Kasi mga guys, kung mainit na itong bakal, itong pressure plate, ito po, kung apakan mo yung ito po kasi siya. Yan, may clutch support po ito. Kung inapakan mo yung clutch, ididiin niya po itong finger nito, bibitaw dapat ito. Ang nangyari po, bibitaw po siya pero hindi solido, may sabit. Kaya kung binitawan mo na, hindi na maganda yung trabaho niya. Kaya nangyayari, kumakadyot. Kaya intindi nyo na lang mga guys yung nagsasabi ko. Sana ito, kasi maraming pinanggagalingan po ng kadyot, yung nagdradrag yung sasakyan. Minsan transmission support, kasi kung malambot na po yun, kakaroon ng dragging. Minsan high tension wire, kung tumatalon yung kuryente, ganun din mangyayari. Minsan spark plug, kung mahina na, may sumunog, ganun din, karoon ng vibration. Minsan high tension wire, ganun din yung ignition coil. Kung yung ignition coil po pabigay na, ganun din mangyayari. O kaya igniter. Marami pong pinanggagalingan po yung kadyot na akala nila kung mainit na, minsan papalitan nila yung filter, wag ito lang. Minsan papalitan nila ililinis nila yung karburador, high tension wire. Pero tandaan nyo mga guys, basta mainit yung makina tapos nagluko,
Yan. Yung dragging sa from neutral, primera, segunda, meron pong kadyot. Ito ang dahilan. Yung kapit po ng lining hindi bumibitaw sa electric plate. Kaya yan, sana short video lang ito mga guys. Sana ano to, yung mga nanonood ng video ko, i-analyze nyo at tawag dito, kuha kayo ng ano, ng assurance sa mekaniko kung palitan natin ito, nawawala ba yung problema. Kasi ang daming ano, pumupunta sa shop na, Kuya Jess, pinalitan ko na ng ganito, ang daming sinadjust, wala bang nangyari. Dapat ang gagawin nyo po, pabilin nyo lang muna yung may-ari, ay yung ano, yung mekaniko ng pyesa. Ngayon, kung ayaw po gumana, huwag nyong bayaran kasi naghatol na mali naman, di gagastos kayo ng ano, ng wala sa oras. Kaya ganun lang gawin nyo, ganito ginagawa ko dito. Albi ko, sir, sige, ako magta-troubleshoot. Ngayon, kung hindi ko makuha yung problema, huwag mong bayaran. Tutok po yan, ang dami akong customer na ano. Minsan meron akong customer taga Bulacan. Sabi ko, sir, pasensya na, ginawa natin lahat. Pero i-road test nyo po, baka minsan, dahil ang ginawa natin noon, yung brake system niya, nung may ABS na umiilaw, pero nung tumakbo ng 2 kilometer na wala yung ABS na ilaw, sabi niya, Jess, nawala. Bigay mo na lang yung gikas number mo, bayaran ko na lang. Kasi hindi ko pinabayaran yung mga guys. Ayan, hanggang dito na tayo. Bye bye.